Kakasira lang ng Ukraine ng isang bagay na di na kayang palitan ni Putin. Noong gabi ng Pebrero 7, lumipad ang mga drone ng Ukraine ng higit 700 kilometro. Hanggang sa puso ng Russia at ginawang abo ang isang planta industrial. Kumpirmado ng National Aeronautics and Space Administration ang sunog. May mga saksi na nagvideo ng mga pagsabog, pero ang nasusunog ay hindi langis, hindi bala, kundi isang bagay na nagpapatuloy sa paglipad ng pinakamapanganib na mga misil ni Putin. Ngayon, ang itim na usok na umaakyat mula sa Red Kino ay daladala ang kakayahan ng Russia na gumawa ng mga sandatang ito. At wala nang magagawa si Putin para maibalik iyon. Magsimula tayo sa kung ano ang nangyari, kung ano talaga ang nangyari. Ayon sa United 24 Media, sa mga unang oras ng ika-7 ng Pebrero, mga drone ng serbisyo ng seguridad ng Ukranya ang lumipad papunta sa Red Kino. Ang baryo ay nasa rehiyon ng Tver, estratehikong nakapwesto sa pagitan ng Moscow at San Petersburgo. Akala ni Putin ay ligtas ito. Pinag-uusapan natin ang layo na 700 kilometro mula sa hangganan ng Ukranya. Maraming patong-patong na teritoryo ng Rusya at depensang panghimpapawid sa daraanan, pero wala sa mga iyon ang naging hadlang. Nadaanan ng mga drone ang lahat ng iyon. Kinuna ng mga residente ang sandali sa isa sa mga bidyong ibinahagi sa X ng United 24 Media. Makikita mo ang apoy sa likod ng mga puno. Narinig ang ugong ng mga drone at desperadong putok ng depensang panghimpapawid ng Russia, ngunit nabigo silang pabagsakin ang mga ito. Tinamaan ng drone ang target, napakalakas ng pagsabog at nagliyab ang planta ng Red Kino. Nagpost ang Telegram channel na Astra ng bagong video na nagpapakita ng drone na papunta sa lugar. Pagkatapos, lumabas ang detalye na nagpapatunay na may tinamaan ang Ukraine na mahalaga. May mga saksi sa lugar na nag-ulat ng matinding amoy ng kemikal na nagmumula sa nasirang planta. Hindi amoy ng nasusunog na semento, kundi kemikal mula sa industriya, at hindi lang iyon ang nasusunog. Noong gabing iyon, habang nasusunog si Red Kino, tinatamaan ang rehiyon ng Bryansk. Mga missile na Neptune at mga sistemang HIMARS ang sumira sa infrastruktura at estruktura ng enerhiya sa buong rehiyon. Sa susunod na episode, 7 munisipalidad ang nawalan ng kuryente. Inamin ng gobernador ng rehiyon, Alexander Bogomas, ang pag-atake sa publiko. Iyan ay napakabihira. Madalas, tinatanggihan ng Rusya ang lahat. Kapag ang gobernador ng Rusya ay umamin ng malaking pinsala, alam mong mas malala pa ang nangyayari kaysa sa sinasabi niya. Pag-isipan mo ito. Ang Bryansk ay katabi ng mga rehiyon ng Sumy at Chernihiv sa Ukraine. Tulad ng nakikita mo, nararanasan ng mga Ruso mula sa Ukraine ang buhay sa tuloy-tuloy na pambobomba. Pero may iba pa. Ang Belgorod ay nasa dilim din. Ang gobernador na si Vyacheslav Gladkov ay nagbigay ng madilim na pahayag para sa mga tao. Binomba ng kalaban ang sibilyang lungsod ng Belgorod. Alam ng lahat na walang target na militar, pero nagkaroon ng matinding pinsala. Isa itong hindi tapat na pahayag. Ginawang target ng militar ng Russia ang enerhiya ng simulan nitong sirain ng sistematiko ang infrastruktura ng kuryente ng Ukraine. Ngayon, alam na nila ang tunay nitong ibig sabihin. At sa ikatlong pagkakataon ngayong linggo, nakakaranas ng malawakang pagkawala ng kuryente ang Belgorod. Hindi ito hiwalay na aksidente, kundi isang pattern. At narito ang detalyeng nagpapalala nito. Ilang araw bago nito, tinamaan ng mga drone ng Ukranya ang planta ng kuryente na Luk sa Belgorod. Nasira ang mga turbina. Alam mo ba na ang General Electric ng Amerika ang gumawa noon? 80,000 residente ang nawalan ng init at kuryente. -15 degree Celsius ang temperatura.
Para maiwasan na magyelo at sumabog ang mga tubo, pinatuyo ng mga awtoridad ang buong sistema ng pag-init ng lungsod, habang ang gobernador ng Belgorod ay nagsasalita tungkol sa mga sibilyang target. Libo-libong Ruso ang giniginaw matapos gawing sandata ng gobyerno ang enerhiya sa digmaan. Malaki ang ironya at kahanga-hanga ang saklaw ng atake. Sa parehong gabi, tinamaan ng mga drone ng Ukranya ang imbakan ng langis sa Balachov, Saratov. Ang imbakan na iyon ang pinanggagalingan ng gasolina ng mga armored unit ng Russia. Ngayon, nasusunog na ang 4 na magkaibang rehiyon. Maraming estratehikong target, isang koordinadong operasyon. Pero sa lahat ng target na ito, iba ang Red Kino. Ang Red Kino ang pinakamalaking premyo. Sabi sa opisyal na website ng kumpanya, sila ay gumagawa ng mga natatanging kemikal para sa industriya ng aerospace at kalawakan sa loob ng maraming dekada. Ngayon, ang pinakamahalaga dito ay ang mga salitang maraming dekada at natatangi. Dahil ipinapakita nito na ang plantang ito ay umiiral na kasing tagal ng panunungkulan ni Putin at ang mga produktong ginagawa nito ay hindi matatagpuan kahit saan pa sa Russia. Kaunti lang ang nakakaalam, pero ang Red Kino ang gumagawa ng Desilin M, isang sintetikong gasolina na may mataas na densidad na partikular na idinisenyo para sa mga long-range cruise missile. Pinag-uusapan natin ang mga missile gaya ng KH-55, KH-101, KH-555 at ang mga kaliber missile na inilulunsad mula sa dagat. Kung walang Desilin M, hindi gagalaw ang mga missile. Simple lang. Ngayon, ang tanging pinagmumula ng gasolina ay nasusunog. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang gasolina para sa mga Ruso? Dahil nananatili itong likido kahit sa temperatura na mas mababa sa 50 gradong Celsius. At mahalaga yon. Simple lang ang dahilan. Ang mga missile na yan ay lumilipad sa sobrang taas na altitude sa malalayong distansya. Sa ganitong mga kondisyon, ang karaniwang gasolina ay magyayelo, titigil ang makina at babagsak ang missile mula sa langit. Patuloy pa ring dumadaloy ang Desilin M kahit pa magpakawala ng missile ang Tu-75 MS or Tu, 160 bomber mula sa 12,000 metrong altitude. Dekada pinag-aralan ng Rusya ang inhenyeriya. Ngunit winasak ito ng Ukranya isang gabi lang. At bawat missile na KH-101 at isa ay nangangailangan ng humigit kumulang 1.5 tonelada ng Desilin M. At may isang mahalagang detalye dito. Ang paggawa ng ganitong gasolina ay nakadepende sa partikular na kagamitan. Ayon sa mga investigasyon, ang planta na inatake ng Ukraine ay gumagamit ng mga kagamitang gawa ng kumpanyang Amerikano na Ecolab, partikular ang resinang Puja Purolit City, 175. Sinubukan ng Russia na palitan ito ng mga lokal na alternatibo, ngunit mismong mga Ruso ang umaamin na ang mga pamalit na ito ay mas mababa ang bisa. May mas malaki pa silang problema. Ang mga reaktor na ito ay kakaiba, ginawa para lang sa kanila, ayon sa mga pinagkukunan. Ang paggawa at pag-install ng mga bagong reaktor na tulad nito ay tumatagal ng 6 hanggang 12 buwan sa normal na kalagayan. Pero hindi ito normal na kalagayan. Ang pasilidad ni Red Kino ay nasa ilalim na ng mga parusa ng United Kingdom at Estados Unidos. Ang mga kanluraning bahagi na kailangan para buuin ang mga reaktor na ito ay lubos ng nakablock. Maaaring makuha ni Putin ang teknolohiya ng China o Hilagang Korea, pero hindi madaling palitan ang dekada ng pagdepende sa kalidad ng kanluraning kagamitan. Sa magdamag, winasak ng Ukraine sa ilang oras ang bagay na aabutin ng 1 taon bago maitayo muli. At bawat araw na walang produksyon ng Desilin M ay isang araw na walang bagong mga misil na handang ilunsad. Naalala mo bang nabanggit natin ang KH-101? Babalikan natin ang misil na yan dahil ito ang ginagamit ng Rusya para takutin ang mga lungsod ng Ukraine. Noong Hulyo 2020, isang KH-100 at isa ang tumama sa ospital ng mga bata or Matit, ang pinakamalaking ospital para sa mga bata sa Ukraine. Mga batang sugatan, doktor na nagmamadaling tumatakbo sa pasilyong sira. Isa ito sa pinakanakagugulat na sandali ng digmaan
At ang missile na iyon ay nagpapakita ng mahalagang bagay tungkol sa supply chain ng Russia. Si Damian Splitters mula sa Conflict Armament Research, isang investigatibong organisasyon sa United Kingdom, ang sumuri sa labi ng nasirang kagamitan. Ang missile ay ginawa noong ikalawang quarter ng 2024 sa pagitan ng 1 ng Abril at 30 ng Hunyo. Naganap ang pag-atake noong Hulyo 8. Kwentahin ninyo, ang missile ay ginawa sa pagitan ng 8 araw at 12 linggo bago ito inilunsad. Naidokumento ito ng New York Times noong Agosto 2024 gamit ang terminong mula sa kamay papunta sa bibig upang ilarawan ang sitwasyong ito. Sa ibang salita, ang ibig nilang sabihin ay malinaw na walang estratehikong inventaryo ang Rusya. Gumagawa sila, dinadala agad at ginagamit kaagad, at ang kaalamang ito ay nagbabago ng lahat. Kung may mga bodega ng mga misil at gasolina ang Rusya, ang pagsira sa Red Kino ay magiging abala lang, pansamantalang pagkaantala, pero wala silang mga bodega na puno. Direktang pinapakain ng produksyon ang konsumo, ang produksyon, at paano mo mapipigilan ang mga pag-atake? Hindi sa 6 na buwan, hindi sa 3 buwan ngayon. At heto ang malupit na ironya, ang Rusya ay nagbabayad ng presyo ng sarili nitong estratehiya. Matagal nang sistematikong binomba ni Putin ang enerhiya ng Ukraine. Noong Enero ng 2026, mag-isa, nagpakawala ang Rusya ng 158 iba't ibang uri ng mga misil sa Ukraine, na may average na 5 misil bawat araw. Noong Disyembre, idokumento ng Sentro ng Pagsusuri ng Patakarang Europeo na lahat ng 15 thermal power plant ng Ukraine ay nasira o nawasak. Noong ika-25 ng Nobyembre, sabay-sabay na nagkaroon ng blackout sa Kiev na nag-iwan ng 40,000 tao na walang kuryente. Sa Dnipro, 21,000. Sa Odessa, 20,000. Tinangkang pahinain ni Putin ang mga Ukrainyano sa pag-atake sa enerhiya nila, pero gumanti ang Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake sa kakayahan ng Russia gumawa ng armas. Si Putin ang nagtakda ng mga patakaran, ngunit ngayon natutuklasan niyang mas magaling ang Ukraine maglaro. Ipinaliwanag ito ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng direkta noong ika-8 ng Pebrero. Nang tanungin kung kaya ng Ukraine na atakihin ang enerhiya, sinabi niya, "Hindi natin kailangang mamili kung targetin ang militar o ang infrastruktura ng enerhiya." Ibinebenta niya ang enerhiya, si Putin ang langis, kaya't ito ay target ng enerhiya o militar. Pareho lang, nagbebenta siya ng langis, kinukuha ang pera, ini-invest sa armas at ginagamit iyon para pumatay ng mga Ukrainyano. Ipinapakita ng pahayag na ito na para sa Rusya, ang enerhiya ay kakayahang militar, ang industrial na infrastruktura ay kakayahang militar. At si Redicino, well, kakayahang militar din iyon. Pero si Redicino ay gumagawa ng higit pa kaysa sa gasolina lang. Gumagawa rin ang planta ng silicon carbide na ginagamit sa mga composite na materyales para sa katawan ng mga eroplano at mga misil. Boron nitride, isang ceramic coating na nagpoprotekta sa makina laban sa korosyon sa mataas na temperatura, at heat-resistant enamel para sa rockets. Nagtayo si Putin ng isang pasilidad para sa integrated na supply chain. Sinira ng Ukraine ang lahat ng sabay-sabay. Hindi lang gasolina ang nawawala, pati maraming mahahalagang parte para sa iba't ibang armas, at alam ito ng Russia. Kaya naglabas ng pahayag ang Ministry ng Depensa ng Russia na nagsasabing 4 na drone ng Ukraine lang ang nawasak ng kanilang mga air defense noong gabi ng ika-7 ng Pebrero. 4 na drone na walang binanggit tungkol sa Redicino, walang binanggit tungkol sa mga pinsala. Pero, gaya ng sinabi natin sa simula, ipinapakita ng satellite images ng National Aeronautics and Space Administration na may mga aktibong sunog sa coordinates ng planta. Makikita sa mga video ang mga pagsabog at inulat ng mga saksi ang amoy ng kemikal. Maaaring itanggi ng Rusya, pero totoo ang ebidensyang mula sa kalawakan. Gaya ng nakikita mo, kung walang fuel na dasiling, si Putin ay wala ng paraan para mapunan ang ilan sa kanyang mga misil. Kung walang mga misil, gaya ng Kh-101, nawawala sa Rusya ang isa sa kanilang pangunahing sandata sa pag-atake, ang Kh-101, at isa ay long-range precision missile
na may abot na 4,500 kilometro at katumpakan na 10 hanggang 20 metro. Nagdevelop pa ang Rusya ng bersyon na may dobleng ogiba noong 2024. 2 beses na mas nakamamatay. Mahalaga ang mga sandatang ito sa estratehiya ng Rusya. Ngayon, seryosong naapektuhan ang linya ng produksyon at posibleng permanente na ito. Ngayon, alam mo ba kung ano ang pinaka-genius sa likod ng ataking ito? Tingnan mo. Ang antas ng tagumpay ng depensa sa himpapawid ng Ukraine ay nag-iiba noong Oktubre ng 2025. Nagpakawala ang Rusya ng 270 mga misil. Napabagsak ng Ukraine ang 146. Isang antas ng tagumpay na 54%. Kahanga-hanga iyon, pero nangangahulugan pa rin na 124 na mga misil ang nakarating sa kanilang mga target. Pinili ni Putin na ubusin ng Ukraine ang resources nila sa pag-intercept, kaya nagdesisyon ang Ukraine na sirain ang pabrika at tapusin ang problema. At ito ay simula pa lamang. 5 araw matapos nito, noong ika-12 ng Pebrero, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang oil refinery ng Ukhta sa Republika ng Komi, 1,750 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Isa itong bagong record. Ang refinery ay nagpoproseso ng 4.2 milyong tonelada ng langis taon-taon at nagsusuplay ng gasolina para sa hilagang grupo ng puwersa ng Russia. Inakala ni Putin na ligtas ang Arctic, nagkamali siya. Malinaw ang mensahe. Walang ligtas na industrial na pasilidad ng Russia mula Belgorod hanggang Russian Arctic, kaya ng Ukraine tamaan ang lahat. Alam mo ba kung bakit nagpasya ang Ukraine sa pag-ataking ito? Ang sagot sa tanong na ito ay malinaw. Noong ika-9 ng Enero 2026, naglunsad ang Russia ng isang malawakang pag-atake laban sa Ukraine gamit ang isang intermediate-range ballistic missile na Oreshnik na kayang magdala ng mga nuclear warhead. Ang target ay kritikal na infrastruktura malapit sa Lviv. Ipinakita ito ng Kremlin bilang paghihiganti para sa umano'y pag-atake ng Ukraine sa tirahan ni Putin sa Valdai. Gusto ni Putin manakot at magpakita ng lakas para umatras ang Ukraine, pero hindi umubra at hindi umatras ang Ukraine. Sa halip, pinaigting niya ang Redkino. Ito ang naging sagot sa Oreshnik. Ipinakita ni Putin ang sandatang nuklear habang sinira ng Ukraine ang pabrika ng mga karaniwang sandata na ginagamit niya. Naglaro ng chess si Putin sa pamamagitan ng pag-atake sa mga sibilyang Ukrainian at sa kanilang infrastruktura. Tumugon ang Ukraine sa pamamagitan ng pagbagsak ng chessboard at pagsunog sa pabrika kung saan ginagawa ang mga pyesa. At ngayon, kinakaharap ng Rusya ang isang hindi komportableng katotohanan dahil ang distansya ay hindi na proteksyon at ang lalim ng teritoryo ay hindi na seguridad. May mga bagay na kapag nasira, hindi na agad na ibabalik sa dati. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba makakabangon pa ang Rusya mula sa pagkawala ng Redkino? Ilagay ang sagot mo sa mga komento. Kung napaisip ka ng iba tungkol sa abot at estratehiya ng Ukraine dahil sa video na ito, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi ito sa isang kakilala mong kailangang makita ito. Hanggang sa susunod na video.